Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Magandang umaga sa inyo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Roxana, 26 years old from Green Hills. Isa akong manager ng leading call center sa Metro Manila. Sa ngayon, nakatira ako sa isang condo unit dito sa Green Hills. Hindi naman sa pagmamayabang pero sa edad kong to ay masasabi kong malayo na ang narating ko sa buhay. Nabibili ko na ang mga gusto ko. Napupuntahan ko ang mga lugar na gusto kong pasyalan. At nakakapagpadala ko ng sapat na pera sa aking mga magulang na nasa probinsya. Maraming nagsasabi na kaya ako na-promote agad bilang manager dahil maganda raw ako at sexy. Dinaan ko raw sa ganda ang may-ari ng kumpanya. Siisip-isip ko naman, marahil tama sila. Nakatulong ang itsura ko, pero hindi nila alam ang pinagdaanan kong pagod at puyat para lang marating kung ano man ako ngayon. Na kahit pag-ibig ay lagi pa rin akong bigo. Pero ganun pa man, gusto kong ibahagi ang isa sa mga karanasan ko. Ang kwento kong to ay tungkol sa hindi malilimutang karanasan ko sa piling ng isang lalaking may edad na. Isang araw, nag-decide akong mag-post sa social media, sa aking Facebook. Pinost ko doon na bored ako at gusto kong gumala at pumasyal sa kung saan. Isa naman sa close friend ko na lalaki si Jerome ang agad na nag-comment at inimbitan akong manood ng basketball game nila kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa Santol and Pasig area daw sila maglalaro. If gusto ko raw manood, pwede daw. Alam kong may gusto sa akin si Jerome. Oo, mabait siya pero kahit ganun, ay hindi ko talaga siya type. Ang problema lang, hindi ako makatanggi sa kanya dahil maliban sa naboboard ako ay marami akong personal na utang na loob sa kanya katulad ng pagtulong niya sa akin sa trabaho ko. Dahil malapit lang naman ay nagpunta ako sa lugar na sinasabi niya. At nasurpresa ako pagdating ko sa court. Isa palang tournament yun sa barangay. At yung mga kasama ng close friend ko sa team niya ay mga gwapo at makikisig ang pangangatawan. Nang maupo ako sa isang corner ay kumaway si Jerome sa akin. Kaya kumaway rin ako sa kanya at nanood bilang isang normal na audience. Habang nanonood ako ng laro, ay di ko inaasahan na may makakakuha ng atensyon ko. Isang lalaki na sobrang hot na talagang nakuha ang mata ko. Teammate pa ng kaibigan ko, kaya todo cheer na rin ako ng oras na yon. Hindi ko maitago na sobrang na-turn on ako sa karisma ng lalaking yon. At every time pa na nagsushoot siya ng bola, ay napapatayo talaga ako. Grabe, gwapong-gwapo ako sa kanya. At sorry, pero sa oras na yon, pinag-aarap ko talaga na sana minsan ay magtagpo kami sa kama. Yung kaming dalawa lang. Inaamin kong si itsura ng guy ay siya talaga yung nakakuha ng atensyon ko sa kanilang lahat. Bukod sa semi-kalbo, chinito, macho, at maputi, kakaiba rin ang apil nito. Yun lang mukhang matanda na siya dahil kung uhulahan ko ang edad niya, siguro nasa 36 mahigit na siya. Pero mas lalo pa akong naging interesado sa kanya dahil sa edad niya. Naglaro tuloy ang imahinasyon ko na what if. Lapitan ko kaya at akitin ko to. Kahit isang gabi lang. Hindi naman sa pilya ako. Palibhasa kakagaling ko lang sa isang breakup sa aking ex-boyfriend. Magdadalawang taon na sana kami pero di siya nakontento. Matapos niya akong pirahan, nalaman ko na lang na may iba palang pinagkakaabalahan tong babae. Mas maganda naman ako sa babae, kaya hindi ko maisip kung bakit pa siya naghanap ng iba. Minsan iniisip ko na lang na baka dahil sa aking pagiging workaholic. Sa tagal na namin ng ex kong yun,
Ilang beses na rin na may nangyari sa amin. Kaya nung naghiwalay kami, medyo nahirapan na mag-adjust ako hanggang ngayon. Pero sa ngayon ay ina-enjoy ko muna ang pagiging single. Dahil hindi pa ako handang pumasok ulit sa isang relasyon o sa isang seryosong relasyon. Pero di ko maitatangging type ko talaga yung guy na pumukaw sa aking atensyon. Nagpapakyut ako sa kanya at sa tuwing lilingon siya sa akin, ay agad kong binabawian to ng ngiti at kindat. Hanggang sa kumaindat na rin si kuya. At that time, nakasuot ako ng blouse na medyo mahigpit kaya mapapansin ang nabiyayaan kong harapan. Nakasuot din ako ng micro mini shorts kaya todo chest out ako. Nagtuloy-tuloy ang game at lamang ang team ng friend ko. Ilang saglit, natapos na ang fourth quarter at panalo sila. Diretso kay Jerome. At binati siya at agad kong tinanong kung anong pangalan ni kuya na type ko. Hindi naman kumibo si Jerome. Dahil nahalata niya na type ko ang kaibigan niya at wala naman siyang choice kundi ipakilala to sa akin. Kinongrats ko sila at alaman ko na Romel pala ang pangalan niya. Dahil mukhang nasaktan yung kaibigan ko kaya napansin kong sinira nito ang diskarte ko. Nagyaya siya ng inuman. Victory party daw muna bago magsiuwian. Imbis mabad trip ako mas lalo kong napursige at umasa sa aking inaasam na sandali. Mag-alas 6 na noon nang magsimula ang inuman na kaming lahat ay kasalo. Kasama rin ang mga ka-team niya. Pinakilala ako ni Jerome sa mga teammates niya na someone special daw sa kanya. Para hindi mapaya si Jerome, ay umuo na lang ako sa kanila. Nagpatuloy ang inuman hanggang sa tipsy na ang lahat dahil sa naparami na rin ng beer na nauubos. Inabot ng around 9 p.m. at patuloy pa rin ang mga panakaw na pagsulyap ko kay Romel. Dahil mukhang lasing na rin siya, ay nagpakyut na rin siya sa akin. Hanggang sa biglang umakbay sa akin si Jerome na medyo nakakahalata na sa aming dalawa. Biglang tumayo si Romel. Magsi-CR daw siya. So ako naman ay biglang tumayo rin. Sabi ko pupunta lang ako sa bar para mag-charge. Nang makapunta ron, ay humingi ako sa isang bartender ng tissue at ballpen. Then dumiretso ako ng CR. Tiyempo, nakasalubong ko si Romel. So agad akong nag-hi sa kanya at ngumiti. Sabay abot ng tissue na may nakasulat ang number ko at maliit na mensahe para sa kanya. I'll text you. Ang mensaheng nilagay ko. Napangiti si Romel ang mabasa niya to. After noon, bumalik na ako sa table namin. Siguro around 9 p.m. na noon na magpaalam na rin ako dahil medyo hilo na rin. Pinipilit pa ako ni Jerome na siya na raw ang maghatid sa akin pero sabi ko wag na at kaya ko namang umuwi mag-isa. Sa puntong yun, wala na siyang nagawa. Ayaw din naman niyang mapahiya sa mga teammates niya. Paglabas ko ng bar, agad akong lumayo at naghintay ng text ni Romel. After 10 minutes, may nag-text sa akin. Andito sa harapan ng convenience store. Bakit? Text niya sa akin. Medyo malayo rin yung pwesto niya mula sa akin. So agad akong pumunta sa convenience store at nakita ko si Romel na nakatayo at naghihintay sa akin. Paglapit ko sa kanya, agad ako nagsalita. Bakit? Wala lang. Meron lang ako sasabihin sa'yo. Sabi ko sabay yapos sa mukha niya. At namalayan na lang niya ang malambing kong halik sa kanya. Nung una nagulat siya ngunit ilang saglit lang ay tumugon na rin siya. Napahinto ako ng ilang segundo at binulungan ko siya. Doon na lang natin ipagpatuloy sa bahay. Pili akong sabi.
Agad kaming nagpaawat sa isa't isa at medyo nailang na sa amin ang mga taong dumadaan. Agad akong pumara ng taxi at sumakay kami papuntang kondo ko. Sa loob ng taxi, ay di namin maiwasang maging agresibo sa isa't isa, na halos maibukas ko na ang aking mga binti kahit wala pa kami sa bahay. Napansin kong medyo naiilang na si Manong driver sa amin, na panayang sulyap sa kanyang rearview mirror. Pero deadma lang ako, dahil siguro nakainom na rin. Maya-maya ay naaninag ko na malapit na kami sa kondo ko. Biglang nagsalita si Romel. "Big time ka pala?" Manghang sabi niya. Ginitaan ko na lang siya ng makahulugan na sabay hila sa kamay niya patungo sa unit ko. Sumakay kami ng elevator papunta sa unit ko. Ramdam ko ang gigil ni Romel sa akin. Lalo na nang mapasulip ako sa umpok sa harapan ng kanyang short. Namangha talaga ako at medyo natakot na rin kasi baka hindi ko ma-handle kung ano man ang meron siya. Nang makarating kami sa unit ko, agad binitawan na ni Romel ang gym bag niya at nagpatuloy na kami sa kwarto ko. Nang makatapak sa kwarto, ay agad kong inalis ang sneaker kong Converse na white at sunod ang blouse at micro mini short ko. Bumungad kay Romel ang lahat sa akin. Hindi siya mapakali na hindi sulyapan ako ng paulit-ulit habang nagkakalista rin siya ng suot. Hanggang sa naiwan na lang ang suot niya na boxers. At sa puntong yun, talaga namang na-turn on ako lalo. Dahil ang ganda at ang kisig ng katawan niya. Agad akong yumakap kay Romel sa sobrang excitement ko. Hanggang sa unti-unting dumapo ang labi ko sa kanyang leeg paibaba. At sa huli, napaluhod na lang ako sa kanyang harapan sabay hila paibaba ng kanyang boxers. Gulat na gulat ako sa puntong yun. Hindi ko inaasahan ang lahat. Pero agad akong napangiti dahil mukhang sa gabing yun ay mag-e-enjoy ako ng sobra. Maya-maya ay tuluyan kaming napadpad sa kama. Doon ay tuluyan kaming tinangay ng alon patungo sa rurok. Halos himatayin ako sa tindi ng tinatamasa ng mga oras na yun. Na ang tanging nasa isip lamang ay sana hindi na matapos ang gabing yun. Naisip ko rin na sana siya na lang ang maging susunod kong nobyo. Wala kaming sinayang na oras ng gabing yun. At ang tumatak talaga sa isipan ko ay noong time na buhatin niya ako at isandal sa pader. Lalo akong humanga sa kanya dahil sa lakas niya. Nakaya niya akong bigyan ng kakaibang aliw sa kahit na anong paraan. Para sa akin, siya ang matagal ko nang hinahanap-hanap na nagpapaalab sa aking malamig na gabi. Iba si Romel. Para siyang bihasang-bihasa sa babae. Baliw na baliw ako sa kanya nang makasama ko siya sa kama. At ang ilang oras na walang kasawaan namin sa isa't isa ay tuluyang humupa. Tuluyan kaming sumuko at nakontento. Hindi namin namalayan na nakatulog na pala kami sa sobrang pagod. Kinaumagahan, nagising na lang ako habang unti-unting bumababa ang halik ni Romel sa aking leeg. Napatangan na lang ako ng oras na yun. Nasabi ko na lang na kakaiba pala manggising tong si Romel. At ilang minuto nga lang, habang magkayakap sa kama ay nagkakwentuhan kaming dalawa. Doon ko mas lalong nakilala si Romel. Ilang taon ka na pala, Romel? At anong trabaho mo? Tanong ko. 39 na. Bombero ako. Ikaw? 26. Hindi nga, bombero ka? Oo, bombero ko. Anyway, husay mo rin ah. Ginanahan ako sa'yo. Sana may next time pa. Saad niya. Game ka pa ba? Pili ang saad ko naman. Ubus na pondo ko eh. Next time babawi ako. Kahit isang linggo pa. Dito lang ako sa'yo. Wag lang may asungot ah. Biro niya. Asungot?
Pagtataka ko. Oo, kung relasyon na habol mo sa akin, baka hindi ako pwede, Rox. May asawa at anak na ako. At malapit ng mga anak si Commander sa pangalawa ko. Pag-amin niya. Ganun? Huwag kang mag-alala. Naging interesado lang talaga ako sa'yo kasi may itsura ka. Pero sana, huwag naman to yung huli natin, pwede? Ang sabi ko. Nasabi ko lang yun pero ang totoo, nasaktan ako nang malaman na meron na siyang pamilya. Ayaw kong mapahiya sa sarili ko ng oras na yun, kaya pilit akong nagkunwaring okay lang kahit hindi naman. Ilang araw din ang lumipas at laging nagte-text pa rin sa akin si Romel. Gusto niyang puntahan ako at makipagkita pero di ko na siya nire-replyan simula noon. Ayoko namang makasira ng pamilya, kaya ako nang kusang lumayo sa kanya. Oo, gusto ko siya. At muntik na akong mahulog ng gabing nakuha niya ako. Pero buti na lang inamin niya sa akin ang totoo. Hindi ko masisisi ang sarili ko. Umasa ako pero sa huli, bigo pa rin ulit ako. Oo, malayo na ang narating ko. At maganda na ang buhay ko. Pero sadyang malas lang yata talaga ako pagdating sa pag-ibig. Hanggang dito na lang po ang ating istorya. Sa mga nais din pong mag-request o makinig ng mga horror story, huwag mahihiyang mag-comment down below.